3 buwang buntis, kinaladkad, sinabunutan at sinaktan ang nobyong nakabuntis sa kanya. Ang dahilan, ang bata gustong ipalaglag ng sariling ama. Narito ang report. Isang biyaya ng may kapal ang mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sariling supling. Kaya naman walang pagsitlang ang tuwa ng 24 na taon na si Bernadette nang malaman niya na siya ay buntis. 4 na buwan nang nakalipas. Apat na taon rin ang kanilang relasyon ng kanyang kasintahan na 21 anyos na si Alfred Calara na taga Urani, Bataan. Kasi po nung una po okay naman po kami. Kung mag-abroad po siya, nag-usap po kaming dalawa na kung mabuntis man po ako, isasama niya daw po ako umuwi sa amin. Gusto niya po akong umuwi na po sa amin para po sakali may mag-alaga daw po sa akin. Ganun, pag nanganak daw po ako, may titingin daw po sa akin. Subalit, tila nagbago raw ang ihip ng hangin nang ibinalita ni Bernadette kay Alfred ng kanyang pagdadalang tao. Nung nag-positive po, text ko po agad yung boyfriend ko. Tinabi ko po na positive, ganun po. Tapos, yun po, yung tumawag po siya sa akin, sabi niya po sa akin, palaglag ko na daw po yung baby. Hangad ni Bernadette na mabuo ang kanilang pamilya, kung kaya't minabuti niyang puntahan si Alfred noong Desyembre 2 sa bahay nito sa Bataan upang makausap ng personal. Doon po ako naghintay sa may tindahan. Tapos lumabas po yung nanay niya. Sabi po, kung ano daw po ginagawa ko doon. Sabi po ng anak niya, hintayin ko nga po doon. Okay, dyan mo na lang siya hintayin. Ganun po. Siguro po ako, tapos hanggang nagsarado po yung tindahan. Tapos umaambon pa po noon. Tapos dumating po yung boyfriend, siguro po mga 10:30 na po siguro yun. Doon daw nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Pilit daw na binalaglag ni Alfred ang dinadala ni Bernadette. Dahil hindi raw tanggap ng ina nito ang kanyang pagdadalang tao, lalo pat malapit na umalis si Alfred upang magtrabaho sa ibang bansa. Tapos inatakatag niya po ako dito. Sabi niya, umalis ka na dito. Sabi niya, nag-iskandalo ko pa sa amin. Sabi niya, huwag mong idama yung magulang ko. Yun po, inatak niya po talaga po. Kaya po may mga pasapa ako dito. Itinaboy daw ni Alfred si Bernadette na parang hayop. Hawak ang kanyang buhok at kamay habang kinakaladkad palabas ng gate. Habang ang ina naman ito ay nakapasit sa pinto at pilit pa rin pinaalis si Bernadette. Sabi niya, gusto mo bang subukan? Isang sipa ko lang dyan sa'yo. Pati yung sabi niya, baby, lalaglag yan. Pati ikaw, mawawala ka. Tinanong niya po ako kung ano daw po yung gusto ko, magkano daw po yung pera gusto ko. Para lang daw po manahimik lang daw po ako, para po di ko na daw po sila guluhin. Ang masaklap pa, pinagbantaan pa ni Alfred na papatayin ang bata na dinadala niya. Sabi, palaglag mo na yung sabi niya, kasi wala ka namang papala sa amin, sabi niya kung gano'n. Kasi pag pinagpilitan mo yung gusto mo na yan, sabi niya, yung anak niya daw po, palayasin niya po sa bahay nila. At dahil walang kilala sa lugar si Bernadette, wala siyang nagawa kundi bumalik sa Maynila at agad nagpa-medical sa kanyang sinapit. Mga pasa sa kamay at galos ang kanyang natamo dahil sa pananakit ni Alfred. Dito rin niya naisipan na magsumbong sa T3. Hindi naman kami nagatubili at agad naming sinamahan si Bernadette sa Women's and Children's Protection Desk o WCPD sa Campo Crame upang formal na magsampa ng reklamo dapat kay Alfred Calara. Merong pang-abuso na ginawa yung kanyang karelasyon. Tapos pwedeng magsampa tayo ng reklamo sa korte ng Violation Against Women under Children Act of 2004 or RA 9262. Includes po yung mga emotional abuse, then yung merong threat na siya ay akmang sasaktan. Matinding sakit man ang kanyang dinadanas sa kamay ng taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Buo naman ang loob ni Bernadette na buhay ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Gusto kong pagbayaran niya yung ginawa niya sa akin na pananakit, yung pambubugbog niya sa akin. Gusto ko pagbayaran niya sa kulungan yung ginawa niya sa amin, yung magiging anak ko.
boyfriend na si Alfred Calara, paragutan mo ang ginawa mo. Magpakalalaki ka, maging totoo ka,